are the challenges and your memorable experiences as a senior high school student studying here in St. Pinfield International School? So, I think yung mga memories na namin is yung gala, yung tawanan, di ba? Kasi di naman mawawala yung klase ko. Minsan, may konting iyakan kasi nga sa mga experience. Then, Making new friends po kasi introvert po ako. Uy, true yan introvert ako. Yun lang, makipag-socialize. Yung unang-una, nakilala ko itong mga kaibigan ko. Tsaka, syempre, yung mga... Ito, pati siya, syempre. Sila yung lagi kong kasama sa school, sa room. Sila yung lagi namin kakulitan. kung isa-sum up ko yung high school experience ko, siguro masaya siya and challenging din siya at the same time. Pero okay naman siya kasi nakakaiwan ako ng legacy sa mga tao, nagkaroon ako ng impact sa mga tao. Stress at super gastos. Gumagala kami ng after classes, tapos umuwi kami ng anong oras na, like mga 8 ng gabi. Mga nakilala ko yung mga friends ko. Sila. Yung maging consistent ako sa pagiging achiever ko. Kasi ngayon naman, as graduating student, yun talaga yung pinaka-aim ko. Pero ngayon, parang sobrang ang dami kong disappointment sa sarili ko. Na mga struggles, yung promise talaga, na nakakagulat. And iba talaga yung step kasi sa iba na pinalakihan natin na sa junior high school, iba talaga yung schedule ngayon sa senior high school, mas malala at mas mahirap. Pero marami ka namang matututunan talaga. Nagkaroon kami ng mga stress sa mga project, tapos sa mga gastusin. Tsaka naranasan din namin yung magtalo-talo tsaka hindi magkaintindihan sa isang bagay. Tulad ng grade 11, I think former class president ako. So, yun yung stepping stone ko sa mga achievements ko ngayong grade 12 ako. Ngayong grade 12, naging SSLG officer ako, then naging president ng Biniljan Creators. And natutuwa ako doon sa naging achievement ko kasi nakaiwan ako ng impact sa mga tao emotionally and spiritually. Kumbaga, nagustuhan ko kung paano nag-turn out yung idealism ko. Kung paano yun nagkaroon ng malaking impact sa mga tao. Masaya, tapos medyo malungkot. Pero syempre, mag-graduate namin. Siguro, paminsan na lang yung magkikita. Wala na yung nakasanayang namin di ba, papasok ka para makita mo yung tropa mo. Nagkaroon ng mga backstaban, alam ko yan. Tapos, syempre, di na mo malilimutan dyan yung yung sasalita ng kung ano-ano. Circle natin, nag-backstaban tayo. Oo naman, alam ko yan. Binabackstab niyo akong lahat. Sa akin nung swimming, kada swimming namin, yun lang. Yung pakikipag-socialize. Kasi, nabilis kasing maubos yung energy ko ganun. Hindi ako masyadong ma-socialize. Kumbaga, magiging komportable lang ako sa'yo pag close na tayo or pag ikaw yung unang nakipagbukas ng conversation sa akin. Through philosophy, what piece of advice can you give to the future senior high school students to be successful like you, despite all of the challenges you face? My advice is try to go out of your comfort zone and explore more. You can rest but not give up. Kung gusto niyo yung pangarap niyo, tuparin niyo. Talagang kunin niyo yung goal, yung pangarap. Siyempre, kahit na mahirap, sana kayanin niyo. Kasi ganun talaga yung buhay. So, don't give up. Habang high school ka pa, junior high school, at coming senior high school, practice stoicism. Maging stoic ka lang sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Tulad ng mga academic workloads, academic responsibilities, it's beyond your control. So, ang magagawa mo na lang is mag-respond doon in a good way para mas lalong maging rational ka. Kumbaga, maging kalmado ka lang. And isipin mo lang sa sarili mo na wala binigay na yan sa'yo, so you just have to do it anyway. I-enjoy lang naman nila yung pagiging senior high nila. Huwag nilang i-pressure yung sarili nila. Like, huwag nilang pahirapan yung sarili nila.
Ayun, i-enjoy nyo yung pagiging teenager, gumala kayo, ganun. Huwag nyo nang gawin yung mga, yung mga assignments. Charot. Basta yun, enjoy yung pagiging senior high nyo. Huwag kayong ma-pressure ng suffer-dopper. Makinig lang sa mga payo ng mga teacher, tsaka maging seryoso sa pag-aaral. Magpapabayaan yung pag-aaral, syempre. Tsaka, dapat mag-aaral ka mabuti. Yun. Tama. Always do your best. F-A-I-L or fail. So, fail means first attempt in English. Yun. So, yun na yun akin. Yun na yun din akin. Good luck po. Don't pressure too much. Mag-aaral sila mabuti kasi madaming gawain ngayon. Gawa ng... Ayun, madami nga kasi lahat sila may papagawa. Lalo na kapag kulang ka, kailangan mo mag-gabol. Madaming kulang, yun, mag-gabol ka talaga. Yun lang, basta mag-aaral lang sila na mabuti. Mag-aaral kayo mabuti, magpapasok kayo. Tapos kung may barkada kayo, kahit may kakulitan, lagyan nyo ng konting aral. May may oras kayo ng pag-aaral para hindi kayo mawala dun sa goal nyo. Sabay-sabay kayo kaangat. Mas mag-focus sila, tapos hindi nila lagi tinuturo ng mga teacher. Kasi ang hirap talagang makaano sa mga subject kapag hindi ka parang hindi ka nakapag sa pag-aaral. Tapos pag may mga iniisip ka din ako ano-ano, nahihirapan ka talaga. Kaya dapat, kung saan kayo mas nahihirapan subject, kung kayo mas mag-focus. Magtulungan lang kayo tapos mag-aaral kayo mabuti. Ayun nga, yung sinabi ni Lian, enjoy nyo lang yung senior high school nyo na basta yun. Tapos, ayun, wag masyadong magpaka-pressure sa ACADS. Gawin nyo lang lahat ng makakaya nyo. Huwag nyo i-rush yung sarili nyo kasi dito sa Binil naramdaman ko kung gaano kabilis yung buhay.